This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Hindi pa rin namin sinasabi ni Yael sa tropa ang tungkol sa namamagitan sa aming dalawa, at nanatiling sina Jazz at Cass lang ang may alam. May mga pagkakataon nga na hinihila ko ng dalawa sa kung saan, tapos ay pipilitin nila akong magkwento patungkol sa amin ni Yael. At dahil nga kaibigan ko naman sila, ay nagkukwento naman ako. Madalas nga ay halos mabingi kaming dalawa ni Jazz sa lakas ng tili ni Cass na halatang kinikilig. Ang sabi nga ni Jazz ay ganun din daw ito noon sa kanilang dalawa ni Levi. Bukod doon ay patuloy pa rin naman kami ni Yael sa pasikretong paglabas, para lang makasama namin ang isa't isa. May ilang pagkakataon nga rin na sumasama sa amin si Cass, para lang hindi daw magtaka ang iba naming tropa kung bakit lagi kaming magkasama ni Yael, kahit pa alam ko naman na ang totoo ay gusto lang niyang makita mismo ang klase ng sweetness na pinapakita sa akin ni Yael. Hindi naman ako nagrereklamo sa ganon, after all ay kaibigan naman namin siya, at may punto rin naman siya na kapag kasama namin siya ay hindi nga mag-iisip ng kung ano ang mga kaibigan namin. Marky, sabay na tayo ni na Brian mag-lunch. Mula noong naging SSG officer ka na, hindi ka na namin laging nakakasama. May halong pagtatampo na saad ni Rose. Saglit akong natigilan kasi ay nag-text sa akin si Kuya Marcus na hihintayin daw nila ako ng tropa sa kantin. Maging si Yael nga ay may text sa akin at sinabi na umupo ako sa tabi niya pagkarating ko. Hayaan mo na siya Rose, hindi na tayo ang priority niya. Tignan mo, kung hindi siya sasabay sa mga SSG officers, kasabay niya ang tropa ng kuya niya. May halong pagbibiro naman na wika ni Brian kaya agad akong napanguso. Alam ko naman na nagbibiro lang sila, kasi ay naiintindihan naman nila na naging sobrang busy nga ako mula nang maging SSG officer din ako, pero may parte sa akin ang ayaw na dumating ang araw na baka magtampo nga talaga sila sa akin. Kasabay ko nga sana sina kuya pero pwede naman kayong sumabay sa amin. Okay lang naman yun sa kanila, nakangiting sagot ko. Nako huwag na Marky, nakakahiya sa mga kaibigan yun ng kuya mo. Sige na, sa susunod na lang, agad na wika ni Rose. Ano namang nakakahiya doon? Pumayag na kasi kayo, kapag hindi kayo pumayag iisipin ko na nagtatampo kayo sa akin, at kayo ang umiiwas, sagot ko. Sabay silang natawa dahil sa sinabi ko bago tumango na lang bilang pagsang-ayon. Napangiti na ako nang sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa kantin. Nag-text nga rin ako agad kay kuya na sasabay sa amin ang dalawa kong kaibigan at sinabi niya na okay lang daw. Nang makarating na kami sa pwesto ni na kuya ay halatang nahihiya pa si Rose, kaya naman sinabi ko sa kanila na mag-relax lang sila. Nagpaalam lang kami saglit sa kanila at sinabi na bibili ng pagkain. Pagkabalik ay agad akong umupo sa tabi ni Yael, si Brian naman ay umupo sa tabi ko, at sa tabi niya si Rose. Halatang nako-conscious talaga sila, kaya natatawa na lang ako. Pero pakiramdam ko ay naging panatag lang sila nang nagsimula na sina Jazz at Cass sa pagkausap at pagtatanong sa kanila. Marky, ang dumi mo namang kumain, saad ni Brian sa akin maya-maya pa. Bahagya pa nga akong nagulat nang pinunasan niya agad ang gilid ng labi ko gamit ang daliri niya. Agad akong napalingon kina Cass at Jazz na nagpipigil ng tawa tapos ay pasimpleng tumitingin kay Yael. Salamat Brian, pero hindi mo na sana ginawa iyon, kaya ko naman. Nakakahiya kina kuya baka kung ano pa ang isipin nila, mahinahon na saad ko, hindi ko gusto na mapahiya si Brian, pero alam ko rin naman na wala namang masama sa sinabi ko. May gusto ka ba kay Marky? Agad na tanong ni Yael kaya sabay-sabay kaming napalingon sa kanya, titig na titig siya kay Brian tapos ay nagtaas pa ng isang kilay. Pare, relax ka lang kung makapagtanong ka parang ikaw ang kuya, natatawa na saad naman ni Kuya Marcus bago binalingan ng tingin si Brian. Brian, tama ba? Tanong pa niya kaya tumango ang kaibigan ko. Look, wala sa akin kung may magkagusto man sa kapatid ko o kung ano, pero hindi ko gusto na sa ganitong mga bagay siya mag-focus,
Kahit pa sabihin natin na nasa tamang edad na siya, mas pabor sa akin kung sa pag-aaral muna siya magfo-focus at hindi ma-distract. Mahabang saad ni Kuya, tumango na naman si Brian dahil doon. Alam ko naman po yun, at wala naman po akong balak na i-distract siya sa pag-aaral niya, mahinahon at nakangiti na sagot ni Brian. That's good, alam ko na mabuti kang tao, kasi pinipili ni Marky ang mga nakakasama niya, at hindi niya kayo magiging kaibigan kung hindi niya nagustuhan ang ugali niyo. At bilang nakatatanda sa inyo, gusto ko lang na pag-isipan niyo munang mabuti ang mga desisyon niyo bago niyo ito gawin. Nakangiti pa rin na wika ni Kuya. Napakaseryoso mo naman pare, hayaan mo na nga sila. Natatawa na saad naman ni Levi. Oo nga, at saka cute ang kapatid mo, hindi naman natin maiiwasan na may magkagusto sa kanya. Kung maging sila man ni Brian, ang cute kaya, natatawa na wika rin ni Cass, na halatang inaasar si Yael. Bahagya ulit akong napalingon kay Yael at nakita ko na tinignan niya ng masama si Cass pero hindi siya kumibo. Kaya naman agad akong napakagat sa ibabang lobby ko, sa ideya na nagseselos siya. Nang matapos kumain ay nagpahinga lang kami saglit, bago nagpaalam na kina Kuya na babalik na sa klase. Habang naglalakad nga kami sa hallway ay hindi matigil sa pagsasalita si Rose na halatang sobrang saya. Grabe bes, ganun pala ang feeling na kasama kumain sa iisang mesa sina Levi. Nakita mo kanina, para tayong instant celebrity kasi ang daming nakatingin sa atin. Tapos ang saya pa nila kasama, hindi ata sila nawawalan at nauubusan ng nakakatawang kwento at biro. Hindi ko natuloy alam kung maniniwala pa ako sa mga usap-usapan na masama ang mga ugali nila noon, masayang wika niya. Mababait ang mga iyon, ang tanging naisagot ko naman. Hindi ko na nagawang dagdagan pa ang sasabihin ko dahil naramdaman ko na nag-vibrate ang cellphone ko na nasa bulsa ko. Agad ko namang kinuha yon para tignan kung sino ang nag-text, at agad din akong napangiti nang makita ang pangalan ni Yael. Hindi ko gusto yang pangit mong kaibigan na Brian ang pangalan. Halatang gusto ka niya, at naiinis ako, iyon ang laman ng mensahe. Pigil na pigil ang pagngiti ko dahil sa text niya, kung nasa kondo lang ako baka sumigaw na ako dala ng labis na kilig. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito ang epekto niya sa akin. Iyong simpleng sweetness lang niya para na akong mawawala ng malay o kung hindi kaya ay mababaliw. Tapos sobrang cute pa niya kanina habang nakasimangot siya at halatang nagseselos, lalo na ngayong nag-text siya. Hindi man niya aminin pero halata na nagseselos talaga siya. Kung tutuusin dapat ay mag-alala ako, kasi hindi ko naman gusto na makaramdam siya ng selos sa isang bagay na wala namang kahulugan sa akin. Pero hindi sa huli ay para lang akong baliw na napapangiti. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad tapos ay nagtipa ng mensahe pabalik kay Yael. Anong sinasabi mong pangit? Ang gwapo kaya ni Brian? Iyan ang reply ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero parang mas gusto ko pa siyang asarin. Whatever. Iyan naman ang naging reply niya na may 3 exclamation point pa kaya malakas akong natawa. Sabay pang napalingon sa akin sina Rose at Brian, maging ang ibang mga estudyante na nadidaanan namin sa hallway kaya nakaramdam ako ng hiya. May nakita lang ako na nakakatawa na meme, agad na paliwanag ko naman tapos ay ibinulsa na ulit ang phone ko. Nang makabalik na sa klase ay muli akong nag-text kay Yael at sinabi na nagbibiro lang ako, pero hindi siya nag-reply. Nakailang text din ako sa kanya pero wala na talaga siyang reply pa. Dahil doon ay agad akong kinabahan, iniisip ko kasi na baka nairita siya sa akin. Agad kong nasapu ang ulo ko dahil doon. Engot ka kasi Marky, alam mo namang nagseselos ang tao, imbes na lambingin mo inasar mo pa lalo. Bulong ko sa sarili ko. Hanggang sa matapos ang klase ay hindi na ako nakatanggap pa ng text mula kay Yael. Marky, sama ka sa amin mamaya, nakangiting pag-anyaya sa akin ni Rose habang inaayos ko ang mga gamit ko. Saan? Agad na tanong ko. May isang pub kasi na malapit lang dito, balak kasi ng iba pa nating mga classmates na magpunta, kasama kami ni Brian, sagot niya. Hindi ko alam Rose, baka kasi hindi ako payagan ni Kuya, alam mo naman yun, wika ko. Hindi naman tayo iinom, well,
Iinom ang iba nating mga kasama, pero tayo bonding at kwentuhan lang, pamimilit niya. Sige na please, Friday naman ngayon at wala tayong pasok bukas, dagdag pa niya. Hindi ako nakasagot kasi ay in-expect ko nang makakasama ko sina kuya sa bahay nina Levi. Pero naisip ko na kahit papaano, gusto ko rin namang makasama ang mga kaibigan ko sa ganitong night out kahit paminsan-minsan lang. Oo, aminado ako na masaya at magaan kasama ang mga tropa ni kuya, pero hindi naman pwede na sila na lang lagi ang kasama ko. Nang naglalakad na kami sa hallway ay sinabi ni Rose na siya na ang magsasabi kay kuya, tipid na lang akong ngumiti at hindi na sumagot. Kuya Marcus, nahihiya na paninimula niya nang nasa may parking lot na kami, bahagya pa akong napalingon kay Yael na sinimangutan lang ako. Mukhang nakita ni Cass at Jess yun kasi ay mahina silang natawa. Pwede ba naming isama si Marky sa pub mamaya? Wala naman pong klase bukas, saad niya. Iinom kayo? Nakakunot ang noo na tanong ni kuya. Hindi po kuya, hindi naman kami umiinom. Iyong iba naming mga classmates, baka uminom po pero kami, bonding lang po sana ang pupuntahan namin doon. At saka hanggang 10:00 lang naman po kami ng gabi, susunduin po kasi ako ng papa ko, at para po mapanatag ang loob nyo, kami na rin ni papa ang maghahatid kay Marky pagkatapos, saad pa nito, na halatang porsigido na mapapayag si kuya. Hindi siya pwede, every Friday may bonding kaming magbabarkada, sagot naman ni Yael. Ikaw bunso, desisyon mo yan. Okay lang naman sa akin, basta ihahatid ka nila pa uwi, wika ni kuya, nagulat ako sa narinig kasi hindi ko inasahan na papayag siya. Ang kaso wala ako sa kondo, alam mo naman na kina Levi natutulog ang tropa tuwing Friday, dagdag pa niya. Sa bahay ka na lang magpahatid Marky, o kung hindi kaya tumawag ka kapag malapit na kayong matapos at ipapasundo kita sa mga drivers namin, nakangiting wika ni Levi. Muntik nang mapasigaw si Rose sa tuwa dahil sa narinig. Ako naman ay hindi maalis ang malawak ng ngiti sa lobby. Salamat kuya. Excited na sigaw ko pa, muli akong napalingon kay Yael na halatang dismayado kasi ay bahagya siyang napailing. Agad ko namang tinignan sina Rose at Brian. Paano, magkita na lang tayo mamaya, uuwi lang ako't magbibihis, saad ko pa na siyang sinang-ayunan nila. Nagpaalam na sila kina kuya bago naglakad paalis. Maging ang mga tropa ni kuya ay nakangiti nang nagpaalam sa amin, maliban kay Yael na mukhang wala sa mood kasi ay basta na lang naglakad paalis. Nang makasakay na kami sa sasakyan ni kuya ay agad akong nagtipa ng mensahe para kay Yael. Yael, sorry na, gusto ko lang naman kasing makabonding din ang mga kaklase at kaibigan ko. Pangako, hindi ako uupo sa tabi ni Brian kung nagseselos ka. Uupo ako sa tabi ni Rose, yan ang mensahe ko, pero as usual ay wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Mukhang maling desisyon na pumayag akong sumama kina Rose, kahit nang makarating na kasi kami sa sinasabi nilang pub ay hindi ko naman magawang mag-enjoy dahil nga iniisip ko pa rin si Yael na hindi pa rin nagre-reply sa akin. Uuwi ka ba sa kondo nyo ng kuya mo mamaya, o ihahatid ka namin sa bahay nina Levi, tanong sa akin ni Rose maya-maya pa. Tatawagan ko na lang siguro si kuya para siya na ang magsundo sa akin, sagot ko, parang nakakahiya naman kasi sa papa ni Rose na ihahatid pa nila ako. Paano kung lasing ang kuya mo? Tanong naman niya. Bahala na siguro, sagot ko, kahit pa ang totoo ay balak kong si Yael ang tatawagan o iti-text ko, kasi umaasa ako na kahit pa halatang naiinis at bad trip siya ay susunduin pa rin niya ako. Sobra na akong naiinip, habang ang mga kasama naman namin ay halatang nag-e-enjoy. Pero at least, kahit na papaano ay na-experience ko ng makasama at makabonding sila sa ganito. Siguro nga kung hindi ko lang gaanong iniisip si Yael, at kung hindi lang ako nag-aalala ay baka nag-enjoy din ako kasama ang mga kaibigan ko. Kaya naman habang busy sa pagkukwentuhan ang mga kasama ko ay muli kong inilabas ang phone ko para mag-text kay Yael. Galit ka pa ba sa akin? Sorry na please. Naiinip na ako dito, iyon ang pinadala ko sa kanya. Napangiti nga ako nang bigla siyang nag-reply sa wakas. Gusto mo ba sunduin na kita?
Ang reply niya, dahil doon ay mabilis pa sa 4:00 na nag-reply ako ng oo. Nag-text pa ako kina Cass at Jazz at hiningi ko ang tulong nila, para nga si Yael ang magsundo sa akin, kung paano nila gagawin yun ay hindi ko alam. Mga 8:00 pa lang yun ng gabi, pero sa tingin ko naman ay hahayaan na akong umalis ng mga kasama ko rito. After all, ang importante lang naman ay nakabanding ko sila kahit na papaano. Magpapahangin lang ako saglit sa labas, bulong ko kay Rose, ngumiti naman siya sa akin at tumango kaya naglakad na ako palabas ng pub. Iniisip ko na hihintayin ko na si Yael dahil nga tiyak akong hindi naman siya magtatagal sa biyahe. Habang tahimik akong nakatayo lang sa labas ay hindi ko namalayan na sinundan pala ako ni Brian. Bakit ka nandito, hindi ka ba nag-e-enjoy sa loob? Tanong niya, pansin ko na namumula ang mukha niya, siguro ay dahil uminom din siya. Ako na lang ang maghahatid sa'yo pauwi mamaya, dala ko naman ang sasakyan ko, dagdag pa niya kaya mabilis akong umiling. Hindi na Brian, nag-text na rin naman ako kina kuya, actually pupuntahan na daw ako ni Yael dito. Sagot ko, bahagya akong nakaramdam ng kaba nang makitang natigilan siya dahil sa sinabi ko. Ano ba talaga ang meron sa inyo ni Yael? Tanong niya na parang may napapansin. Una, masyado siyang protective sa'yo. Akala ko nung una normal lang iyon kasi matalik na kaibigan niya ang kuya mo. Pero mas grabe pa siya kesa sa kuya mo talaga. Tapos may ilang beses ko na kayong nakita sa mall na magkasama, mahabang saad pa niya. Magkaibigan lang kami ni Yael, protective lang talaga siya sa mga kaibigan niya, pagsisinungaling ko at nag-iwas pa ng tingin. Kung ganon, ibig sabihin may pag-asa pa ako sa'yo, wika niya na mas lalo kong kinagulat. Brian, magkaibigan tayo, hindi magandang biro ang ganyan, may halong kaba na saad ko. Sino bang nagsabi na nagbibiro ako? Seryosong tanong niya. Matagal na akong attracted sa'yo Marky, pero nagho-hold back lang ako, kasi nga magkaibigan tayo, at ang akala ko ay may namamagitan sa inyo ni Yael. Pero dahil sinabi mong wala naman, naisip ko na, bakit ko ipagkakait sa sarili ko ang chance na masabi sa'yo ang totoo, dagdag pa niya. Hindi ako nakasagot dahil doon, nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Sa totoo lang ay hinihintay ko siyang tumawa, at sabihin na nagbibiro lang siya pero hindi niya ginawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kaya sa huli ay mariin akong pumikit bago marahang tumango. Tama ka, may namamagitan sa amin ni Yael, wika ko. Kaya sorry Brian, pero, hindi ko na nagawang ituloy pa ang sasabihin ko sana nang malakas siyang humalakhak. Aamin ka rin pala. Joke lang yun, kaya hindi mo kailangang kabahan, kaibigan at kapatid lang ang tingin ko sa'yo, at gusto ko lang na umamin ka sa akin, sa amin ni Rose. Kasi best friend tayong tatlo hindi ba, natatawa na saad niya kaya para akong nakahinga ng maluwag. Brian naman reklamo ko kunwari pero natatawa rin naman. Napangiti pa nga ako nang bigla siyang umakbay sa akin. Sa totoo lang nakakagulat na marinig mula sa'yo yan, gayong alam natin na may girlfriend siya, pero hindi ko naman siya kilala para husgahan agad. Naniniwala ako na may rason kayo, at wala akong ibang gusto kung hindi ang maging masaya ka kaya suportado ka namin ni Rose sa mga desisyon mo, nakangiti at puno ng sinseridad na saad pa niya. Salamat Bri, pasensya na rin kung hindi ko agad sinabi sa inyo ni Rose. Hindi ko lang naman kasi alam kung paano sasabihin sa inyo, lalo na nag-decide kami ni Yael na isikreto nga muna ito sa lahat. Kaya sana, sa atin na lang din muna ang tungkol dito, wika ko. Pati kay Rose. Nako magtatampo yun sa'yo, natatawa na wika niya. Sasabihin ko sa kanya bukas, kung pwede sana umarte ka na lang na nagulat kapag sinabi ko na, para kunwari sabay lang kayong nakaalam. Ikaw naman kasi may pagdrama ka pang nalalaman, napaamin tuloy ako bigla, saad ko kaya mas lalo kaming natawa. Wow, ang sweet, sabay pa kaming napalingon kay Yael nang sarkastiko niyang sabihin yun. Hindi ko namalaya na nandito na pala siya. Napangiwi pa nga ako nang mapansin na masama ang tingin niya sa amin ni Brian, saka ko napagtanto na nakaakbay nga pala sa akin ang kaibigan ko. Si Brian naman ay mahinang natawa dahil doon. Paano Marky, babalik na ako sa loob, ako na ang magsasabi sa kanila na umalis ka na,
saad ni Brian bago tinignan si Yael. Magkaibigan lang kami ni Marky pare, natatawa na dagdag pa niya bago naglakad na paalis. Dahil naman sa pagtawa ni Brian ay napansin ko na parang mas nainis si Yael. Nang makapasok na siya sa loob ay saka ko binalingan ng tingin si Yael, ang akala ko okay na, pero masama pa rin ang tingin niya sa akin tapos ay naglakad na siya pabalik sa sasakyan niya na hindi man lang ako kinakausap. Mukhang naiinis pa rin siya sa akin, hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko para maging okay na kami ulit. Agad naman akong sumunod sa kanya, at pumasok din sa sasakyan. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Tanong ko, sinubukan ko pa na haluan ng konting lambeng ang boses ko pero mukhang wala namang epekto yun sa kanya. Hindi, ang mixing sagot niya, kaya agad kong napagtanto na nagtatampo nga siya. Hindi ka naman marunong magsinungaling, saad ko, mahina siyang natawa dahil doon. Malamang nagtatampo ako, obvious ba Marky? Kaninang lunch mo pa ako pinagseselos, tapos mukhang tuwang-tuwa ka pa na naiirita ako. Worst, imbes na sa amin ka makibonding para makapag-usap din tayo ng maayos, mas pinili mo pa na sumama sa mga kaibigan mo. Naiirita na giit naman niya, napakagat ako sa ibabang lobby ko dahil doon. Sorry na, hindi ko naman inakala na nagseselos ka talaga kay Brian. Sorry din kung sumama ako sa kanila, gusto ko lang naman masubukan na makabonding din kahit paminsan-minsan lang ang mga kaklase ko, agad na paliwanag ko. At saka wala namang gusto sa akin si Brian, nang aasar lang yun kasi nga napapansin niya na may something tayo, kumbaga pinapaamin niya lang ako. Kaya ayun, alam na din niya yung tungkol sa atin, dagdag ko pa kaya mabilis niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tumingin sa akin. Talaga, anong sabi niya? Kuryoso na tanong niya, sa puntong ito ay mahinahon na ang boses niya. Nakapatid at kaibigan nga lang daw talaga ang tingin niya sa akin, na gusto lang talaga niyang magsabi ako sa kanila ni Rose kasi sila ang best friend ko. Nagulat daw siya kasi nga alam niya na may girlfriend ka, pero naniniwala daw siya na may rason tayo, at suportado daw niya ako sa mga desisyon ko kasi gusto niya na maging masaya ako. Mahabang paliwanag ko kaya tumango siya. Oo nga pala, alam mo bang kapitbahay ni Amira si Brian? Tanong ko, naalala ko kasi bigla yung unang beses na nakita ko si Yael kasama si Amira sa coffee shop, iyon ang sinabi sa amin ni Brian. Umiling naman si Yael sa tanong ko. Well, as long as wala talaga siyang gusto sa'yo, okay na ako doon. Pasensya na rin kung nagselos ako, saad niya at napabuntong hininga pa. Alam ko na madalas, para akong bata kung umasta. Mas matanda ako sa ating dalawa. At ako dapat ang nagdadala ng relasyon natin, pero ewan ko ba, pagdating sa'yo nag-iiba ko. Pangako, susubukan kong kontrolin ang emosyon ko, dagdag pa niya na siyang nagpangiti sa akin. May rason ka naman, at aminado ako na may mali ako kaya sorry ulit, wika ko. Napangiti pa nga ako nang bigla niyang pinagsaklop ang mga kamay namin, tapos ay marahan niyang inangat iyon at hinalika na siyang nagdulot na naman ng kilig sa akin. Oo nga pala, sinabi mo ba kina kuya na ikaw ang magsusundo sa akin? Tanong ko, tumango naman siya. Sabi ni Cass nag-text ka daw sa kanya at tinatanong mo kung hindi pa lasing ang kuya mo kasi magpapasundo ka. Since hindi naman ako umiinom, kunwari may pinabili sila sa akin ni Jazz. Tapos sinabi nila na daanan na rin daw kita, paliwanag niya na siyang nagpangiti sa akin. Alam mo sa totoo lang, parang nakakakonsensya na nagtatago ako ng sikreto kay kuya, saad ko at napabuntong hininga pa. Agad akong nagsisi na sinabi ko yon, kasi ay napansin ko na malungkot siyang napangiti. Pasensya na kung kailangan muna natin na isikreto ang tungkol sa atin Marky, pero pangako, gagawin ko ang makakaya ko para makausap agad ang papa ko. Sa totoo lang gusto ko rin namang mahawakan ang kamay mo sa public, at ipagsigawan sa marami na sa akin ka, malambing na saad niya. Ano ka ba, huwag mong ang iisipin yon. Wala sa akin kung sikreto man itong meron tayo, basta masaya tayo, okay lang ako. Ayaw ko rin naman na ma-pressure ka sa isang bagay na hindi ka handa, nakangiting sagot ko. Dahil doon ay napangiti na rin siya, tapos ay marahan pa siyang yumuko para mahalikan ako sa lobby na malugod ko rin namang tinanggap.
Pagkatapos ng konting landian namin ay nagpasya na rin naman kami na umalis na. Bago kami dumiretso sa bahay ni na Levi ay dumaan muna kami sa isang convenience store at may ilang mga chips na binili si Yael. Nang makarating naman ay pansin ko na medyo nakainom na ang tatlo, sina Kuya, Levi at Van. Akala ko ba alas 10 pa kayo matatapos? Tanong ni Kuya sa akin pagkaupo ko sa tabi niya. Nainip na kasi ako Kuya, hindi naman kasi ako umiinom. At saka okay na sa akin yung kahit na papaano nakasama at nakabanding ko sila, sagot ko naman. Sus, ang sabihin mo na inip ka kasi mas nag-e-enjoy ka kapag kami ang kasama mo. Makahulugan at nakangisi na wika naman ni Cass, mahinang natawa sina Jazz at Yael dahil doon. Samantalang sina Kuya naman ay tumango na halatang hindi nakuha ang nais talagang iparating ni Cass. Alam ko naman kasi na ang gusto talaga niyang sabihin ay mas gusto ko dito, kasi nga nandito si Yael. Totoo naman na mas masaya dito, natatawa na saad ni Kuya Marcus. Tipid na lang akong ngumiti at hindi na lang kumibo, lalo na naramdaman ko sa ilalim ng mesa na pinagsaklop na naman ni Yael ang mga kamay namin. Alam kong pansin yun ni Cass at Jazz, kasi ay madalas kong mahuli ko sila na pasimpleng tumitingin sa amin ni Yael. Pero gaya ko ay hindi naman sila nagsasalita. Oo nga pala bunso, pinag-impake na pala kita kanina ng mga damit na dadalhin bukas, saad ni Kuya maya-maya pa. Para saan? Nalilito na tanong ko. Nako Marky, kapag kasi may meeting tayo hindi ka nakikinig, lagi kang may ka-text. Sino ba kasi ang nagpapangiti sa'yo? Natatawa at may halong pang-aasar na wika naman ni Jazz. Nakalimutan mo na ba na bukas na ang outing natin kasama ang ibang SSG officers? Dagdag pa niya kaya agad akong napatango. Oo nga pala, nawala sa isip ko, sagot ko naman. Kung tutuusin, dapat ay next week pa yon. Ang kaso, magiging busy na kasi ang lahat next week dahil nga malapit na rin ang midterm exam kaya napagpasyahan na gawin na ngayong weekend. Agad akong napangiti dala ng labis na excitement, pero medyo kinabahan din sa ideya na baka kung ano-anong damit lang ang dinala ni Kuya para sa akin. Titignan ko lang ang mga dinalang gamit ni Kuya para wala akong maging problema bukas, palem ko sa kanila, at hinayaan naman nila ako. Tipid naman akong ngumiti kay Yael bago kumawala sa pagkakahawak ng kamay namin, tapos ay nagpasya akong maglakad na papasok sa bahay at dumiretso sa guest room sa ikalawang palapag. Nakita ko naman agad ang travel bag na madalas kong gamitin, kaya iyon ang agad kong binuksan. Nang masiguradong okay naman ang lahat ay babalik na sana ako sa poolside pero agad ding natigilan ng tumunog ang cellphone ko. Nang tignan ko yun ay nakita kong si Rose ang tumatawag kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin na yun. Hello Rose, agad na bati ko. Anong nangyari kay Brian at ang daming ininom kanina? At saka ano ang sinasabi niya na sinundo ka daw ng tao na espesyal sa'yo? Umiyak nga yun sa akin kanina bago umalis, pero ayaw namang magsabi ng kung ano. Saad niya, dahil doon ay bigla akong nakaramdam ng kaba, hindi ako agad na nakapagsalita kasi ay nalilito ako sa nangyayari. Bakit siya umiyak? Tanong ko naman. Nabasted mo daw, kasi nga daw may special someone ka na. Pero iyon lang ang sinabi niya, bukod doon wala na, sagot niya kaya agad akong napasinghap. Mariin akong napapikit ng mapagtanto na mukhang seryoso si Brian kanina nang sinabi niya na attracted siya sa akin, at mukhang dinaan na lang niya sa biro ang lahat para hindi ako mag-alala sa kanya, lalo na nang umamin nga ako sa kanya na may namamagitan sa amin ni Yael. Rose, sa totoo lang, umamin kasi sa akin si Brian kanina, pero sinabi din naman niya na biro lang yon. Kasi gusto daw niya akong paaminin kung may something nga sa amin ni Yael, mahina ang boses na sagot ko. Teka nga, nalilito ako at sumasakit ang ulo ko sa inyo. Si Yael ang sumundo sa'yo, at may something kayo? Tanong niya, napabuntong hininga na naman ako bago tumango kahit pa hindi naman niya nakikita. Oo Rose, pasensya na kung hindi ko agad sinabi, nagpasya kasi kami ni Yael na isikreto muna ang tungkol dito. May halong panlulumo na sagot ko. Teka, kumusta si Brian? Nasaan na siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ko pa. Kanina pa umuwi, pero malamang hindi yun okay. Sa totoo lang nagulat nga ako na umiyak siya sa akin kanina, sagot naman niya, at sobra akong nakonsensya sa nangyayari.
Rose, sorry, bulong ko. Huwag kang humingi ng sorry sa akin, wala ka namang kasalanan. Hindi mo kasalanan na nagustuhan ka ng engot nating kaibigan, agad na sagot niya. Pero kung sinabi niya sa'yo na biro lang iyon, malamang hindi lang niya gusto na mahirapan ka at mag-alala sa kanya. Kaya please, huwag mong sasabihin sa kanya ang mga napag-usapan natin ngayon, at sa Monday, umakto ka lang na normal at walang alam, maliwanag ba? Dagdag pa niya. Parang ang hirap naman ata noon, Rose, nanlulumo na saad ko. Well, wala tayong choice. Kesa naman maging awkward ang lahat, or worst, baka masira ang pagkakaibigan nyo, wika niya, muli na naman akong napabuntong hininga ng mapagtanto na may punto naman siya. Sige Rose, bahala na siguro, pasensya na ulit at salamat sa pag-intindi, saad ko naman. Huwag ka nang masyadong mag-overthink, Marky, baka sobra ka lang ma-stress, ibababa ko na ito kasi nandito na si Dad para sunduin ako. Kita na lang tayo sa Monday, sagot naman niya. Salamat ulit Rose, mag-iingat kayo sa biyahe pa uwi, wika ko bago niya ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon ay agad akong napaupo sa kama dala ng labis na panlulumo. Hindi ko alam kung nakailang buntong hininga na ako, habang iniisip ang nakangiting mukha kanina ni Brian nang sabihin niya na biro lang ang confession niya at pinapaamin nga lang niya ako. Sobrang buti niyang tao at kaibigan, at ang hirap lang sa akin na isiping nasasaktan ko siya, kahit pa hindi ko naman gusto o sinasadya. Bakit ang tagal mong bumalik, may problema ba? Okay ka lang ba? Agad akong napalingon sa nagbukas na pinto nang marinig ang boses ni Yael. Pilit naman akong ngumiti sa kanya bago mabilis na umiling. Hindi, wala, iniisip ko lang kung wala bang nakalimutang dalhin si kuya sa mga gamit namin. Pagsisinungaling ko, ayaw ko rin naman kasing sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na ito, lalo pat selos na selos din siya kay Brian. Sus, edi kung may iba pa kayong mga kailangan bumili na lang tayo doon, sagot niya. Tapos ay agad siyang umupo sa tabi ko at niyakap niya ako. Dahil sa yakap na yon, pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng iniisip ko at naging magaan lang ang lahat. Iba talaga ang nagagawa ng presensya niya sa tabi ko, sobra niyang napapagaan ang loob ko, at kahit pa anong sitwasyon. Halika na, bumalik na tayo sa poolside, nakangiting wika ko naman. 3 minutes please, sagot niya. Hayaan mo muna akong yakapin ka ng 3 minutes, hindi kasi kita may akap doon, dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. Hindi naman ako nagreklamo at hinayaan ko lang siya na yakapin ako, kasi aminado naman ako na gustong gusto ko rin ang mainit na yakap niyang yon.